Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Meron tayong tinatawag na Feng Shui Trinity at ito ang kusina, kwarto at banyo ng bahay. Ito ay dahil meron itong mahalagang papel na ginagampanan para sa kalusugan at well-being ng pamilya sa bahay na iyon. Sa kusina tayo naghahanda ng mga pagkain, ngunit pagdating sa Chinese tradition, ang kusina ay kilala bilang ang puso ng bahay dahil dito nagtitipon at nagsasalo-salo ang buong pamilya. Kaya naman mga kapakbet, kung ang kusina ng bahay ay suwerte at good feng shui, tiyak na masagana ang bahay lalo na ngayong 2024. Pinapayuhan kayo na alagaan nyo ang inyong kusina para magkaroon ng maayos na daloy ng enerhiya. Narito ang mga do's and don'ts sa kusina ng bahay ngayong Year of the Wood Dragon 2024. Mga dapat gawin sa kusina ng bahay. Una, maglagay ka ng bamboo plant. Ang bamboo plant mga kapakbet ay sumasagisag sa longevity, resilience at kasaganaan pagdating sa feng shui. Nakatulong din ito upang linisin ang hangin at mabalanse ang enerhiya sa inyong kusina ng bahay. Kaya naman, maglagay ka ng bamboo plant sa kusina ngayong 2024. Ilagay ito malapit sa lababo at iwasang nasa itaas o nasa ilalim ng lababo at stove. Ikalawa, paglalagay ng wind chime. Gumagamit ang wind chime mga kapakbet upang ma-activate ang enerhiya ng isang paligid. Kaya naman, kapag maglalagay ka ng wind chime sa kusina ng bahay, ma-activate na ngayon ang chi sa loob. Ito ay makakatulong upang mang-akit ng magagandang biyaya sa buhay at mataboy ang mga malas. Kung maglalagay man sa kusina ng bahay, iwasan itong ilagay sa itaas ng stove o lababo. Isabit ito sa mga bintana o sa pintuan ng kusina mga kapakbet. Ikatlo, paglalagay ng crystals. Ang mga crystals ay powerful feng shui enhancers mga kapakbet na kung saan ay makakatulong upang mapagaan ang enerhiya ng inyong kusina lalo na ngayong 2024. Sila rin ay magbibigay swerte, mabuting kalusugan at kaligayahan. Depende sa kung anong uri ng kristal ang meron kayo. Ilagay sila sa countertop o shelf sa inyong kusina. Iwasan ding ilagay malapit sa stove o sink. Ikaapat, isang bowl na puno ng prutas. Sinisimbolo ng mga prutas ang kaunlaran at vitality mga kapakbet. Kaya naman, ang paglalagay ng mga prutas sa isang bowl ay makakatulong upang magkaroon ng prosperity manifestation sa 2024. Iwasan lang itong ilagay malapit sa lababo at stove sa kusina. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet, Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Mga ipinagbabawal na gawin sa kusina ng bahay. Una, paglalagay ng salamin sa kusina ng bahay. Isa sa mga pinagbabawal na gawin sa kusina ng bahay mga kapakbet ay ang paglalagay ng salamin sa kusina. Hindi kasama ang kusina sa mga lugar sa bahay na dapat may salamin. Dala ng mga salamin ang water element at ang kusina naman ay representasyon ng fire element. Kaya naman kapag may salamin sa kusina ng bahay, ito ay gagawa ng clashing energies at maapektuhan nito ang inyong kaligayahan. Ikalawa, ipagtapat o ipagtabi ang stove o lababo. Laging ipinagbabawal mga kapakbet na ipagtapat o ipagtabi ang stove at lababo sa kusina ng bahay. Ang stove ay isang fire element at ang lababo naman ay isang water element. Kaya naman kapag ito ay ginagawa nyo, magkakaroon ng clashing energies at hindi ito maganda. Ikatlo, katabi ito ng banyo at main door ng bahay. At ang panghuling ipinagbabawal na gawin sa kusina mga kapakbet ay ipagtabi ito sa banyo at main door ng bahay. Hindi ito maiiwasan, lalo na sa mga maliliit na bahay. Kaya naman natatangin yung gawin ay remedyohan ito. Pwede kayong gumamit ng mga lucky plants o maglagay ng kurtina na magsisilbing dividers sa bahay.
Laging tandaan mga kapakbit na kapag ang bahay ay inaalagaan mo ng maayos, magiging maganda ang takbo ng inyong buhay at kabilang na ang kusina sa mga bahay na dapat alagaan. Dagdag pa, ang kusina rin ng bahay ay may koneksyon sa pasok at labas ng inyong pera. Kaya naman, kung ang tingin nyo ay laging nauubos at mabilis ang paglabas ng inyong pera, subukang ayusin ang kusina ng bahay. Gawin ang mga dapat at iwasan ang mga ipinagbabawal. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbit.